Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Tumatal si Pilaway ko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagal at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa Pilipinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon dahil finish na Kongreso at Romualdez. Huwag na natin tuloy. Action na. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Congressman Martin Romualdez tila nilaglag di umano ni Pangulong Bongbong Marcos at harapang nabuking ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumang video na nag-viral sa social media. Pero bago ang lahat, bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang ating ginunita ang paghagupit ng mapinsalang bagyong Yolanda, kung saan maraming Pilipino ang napinsala, lalo na sa lugar ng Leyte. Kaugnay nito, umani ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media matapos ang pagkalat ng larawan na ito ni Speaker Martin Romualdez, kung saan makikita na may inaalayang isang bata at mababasa nga dito na tila isa siya sa itinuturing na bayani sa panahon ngayon. At ayon nga sa larawan, kung saan may nakalagay na on this day, November 8, 2013, Super Typhoon Yolanda, remembering the many who perished and honoring the real heroes. Ngunit tila taliwas ito sa sinasabi ng ilan na si Speaker Martin Romualdez ay nagmistulang hero sa gitna ng pananalasa ng super bagyong Yolanda. Pansin ng taong bayan, mukha di umanong ginawang bida si Congressman Martin Romualdez dahil nakabalandra ang kanyang mukha na tila pinapalabas nila na real hero si Congressman Martin Romualdez sa bagyong Yolanda. Gayong wala di umano ito sa kasagsagan ng bagyo. At nahalungkat din ang ating mga kababayan ang lumang video kung saan tila kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez ay wala di umano sa Tacloban nang nangyari ang Yolanda. Yari no, nalaglag ng ganun-ganun lang. Pero sa akin kitang-kita mo naman bakit mo ilalabas yung ganoon. No, kasi for exposure, 'di ba? Syempre kung meron kang gagawin o itatakbo sa susunod, is mas maganda kung makikita ka agad, mare-recognize ka ng mga tao. Pero iba pa rin yung nakatatak na sa mga tao yung ginawa mo kaysa yung ipakita mo yung nagawa mo sa mga tao. Kumbaga, hayaan mo na yung mga tao ang humusga sa'yo ayon sa ginagawa mo. Kung tama o hindi maganda. Sila mismo ang magsasabi. Maraming mga politiko na ganyan na naglalabas, nag-i-expose na sarili nila sa pagtulong, pero mas nakakabilib yung tao, no? Yung politiko na hindi naglalabas ng pagtulong niya para makita ng mga tao. Na yung ang magpapatunay lang mismo is yung mga natulungan niya at yung mga nakasaksi sa ginawa niyang pagtulong. Kasi syempre lalabas sa ganyan is, may hidden agenda to. Diba? Papakita nito na ganito, ganyan, mabait, ganito, ganyan, natulungan, naging hero, diba? Pero sa akin, sa nung bagyong Yolanda, maraming naging hero niyan. Maraming tumulong sa mga tao nung bagyong Yolanda. Syempre, hindi naman si Speaker Martin lang, kundi napakarami ang naging hero dyan. Si Speaker Romualdez ay majority floor leader pa lang, hindi pa siya speaker noon. At nandito kami, ako naiwan dito, senador ko noon, naiwan ako dito sa Tacloban, doon ako nakakamping doon sa bahay ni Congressman Martin. At siya naman, sinabi ko sa kanya, magpaiwan ka dyan sa Maynila para lahat ng pangangailangan namin
dito sa Tacloban. Nasa pangangailangan dito hanggang Giwan, hanggang lahat ng Samar. Sinabi ko sa kanya, magpaiwan ka dyan sa Maynila. Tila kinumpirma nga Huli. ni Pangulong Bongbong Marcos na nandoon lang ito sa Manila at ilang araw pa bago pumunta sa Tacloban. At mas nauna pang pumunta ang Pangulong Bongbong Marcos kaysa kanya. At dahil nga dito, hindi napigilan ng sikat na Duterte supporter na mag-react at ayon nga sa kanya. Sabi ni PBBM, wala si Martin Romualdez nung Yolanda sa Leyte. So sino ang nagsisinungaling? Si PBBM o yung mga vlogger ni Martin? At dagdag post pa nito na itag ang pangalan niya, Crisette Loretta Chu. Compare mo edited sa original photo. Grabe ka OA. Yung edited kita mo naman sa original. Chill pa nga ang tao. Hahaha, nakakagigil ang pagpapanggap. So ang nangyari, yung parang edited sa iba kinunan or siguro yung mga nangyari noon na nagbibigay ng ano, tapos isinalampak dito sa isang poster na to, yung nilagyan ng hero. Ay, that's bad kung totoo yan, ha? At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila tumaas ang kilay at hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, at Mr. Martin Romualdez, huwag kayong magpatotoo dyan sa Senado. Wala kayo sa typhoon sa Yolanda. Huwag kayong magsinungaling. Hindi kasi kayo si PBBM na nagsabi. Diba? Alam nga namang isipin natin na nagsisinungaling si PBBM na nandito sa Manila si diba? Ay, sa tingin niyo mga katunay, sino ang nagsasabi ng totoo? Yung presidente natin o yung si Insan? Ayan. Totoo sa magsilbi sa taong bayan. Baka kun kayo o sinungaling. Kung mismo taga Leyte ako, pero wala man lang akong narinig na Martin Romualdez sa Leyte. Pinakauna ko narinig na bumisita ay si PRRD. Dala niya mga doktor, mga laborer na nagtulong sa mga main highway para makapasok ang mga tulong na pagkain galing sa ibang lugar. Pero hindi pinakita ni FPRRD yan. Wala siyang mga ganyang-ganyang poster. Siyempre, bilang ama ni BP Sara, alam niya kung tatakbo man si BP Sara is ipapakita nila yung mga ganyang ginawa ni FPRRD para mas lalong bumango ang pangalan ng mga Duterte, lalo na ni BP Sara sa susunod na eleksyon. Kung sakaling ito itatakbo sa mataas na posisyon, di ba? Pero hindi nila ginagawa. Hindi nila iniyayabang, hindi sila gumagawa ng mga ganyan kasi hindi na kailangan. Di ba? Ang importante sa kanila yung makatulong sa mga tao. Diba? Tumulong tayo. Ngayon, kung ma-recognize nila tayo o hindi, bahala sila sa buhay nila. Ganun lang yun. Yan ang importante. Huwag mo nang ipakita sa tao yung mga naitulong mo kasi parang panunumbat yun. Totoo. Ipapakita mo pang ganun? Ako, tumutulong ako. Tapos, pag natalo ka, parang pagkatapos ang ginawa kong ganyan. Ay, hindi ganun, diba? Minsan ganun papasok sa isip mo Balos-los liar ka, akala mo maluloko mo ang mga DDS. Alam namin kung sino ang don during Yolanda. Huwag kang gumawa ng kadramahan na bayani ka. Haha. Focus nyo rin po kung ano po ang mga nakasulat sa mga bags na binigay nila noon. Hindi pangalan ni Duterte kundi mga quote. Pero yung ibang nakabalandra ang pangalan. Sa Yolanda si Duterte ang unang dumating. Pagdating sa liquidation, ngayon Duterte pa rin ang nauna. Pero yung mga tulong na Pero yung mga tulong na pinadala is from Davao, From the citizen of Davao. Di ba? Hindi nila nilalagay yung pangalan nila. Yun ang maganda. Mahirap talaga na itago ang mabaho. Dadating ang panahon na sumisingaw. Lalabas ang katotohanan in due time. Unquote. Mga Lods, eto si Mr. Real Talker. Basahin natin. Siyempre, ito, credits to Mr. Real Talker. Talagang pinapanood ko rin lagi ito si Mr. Real Talker. Lakas mong basag. The House of Representatives, led by Speaker Martin Romualdez, has earned the title House of the People through a combination of strong job satisfaction with a 70% approval rating and an even higher trust rating of 73%. Alam niyo mga Lods, ang ikinapagtataka ko lang kasi masyadong buhat na buhat nila ngayon ang bangko ng House of Representatives. Na yang si, di ba, Martin Romualdez. Di ba, masyado nilang hina-hype up.
Masyado talaga nilang pinapakita sa tao, no, na okay sila, okay yung performance nila, di ba? May pasabi-sabi pa nga sila, House of the People. Paano kayo naging House of the People? Hindi nyo nga napakinggan, di ba? Yung sigaw ng mamamayan, hindi nyo nga kami pinapakinggan, di ba? Na isa publiko ang mga pondo na napupunta sa inyo. Di ba? Paano kayo naging House of the People na hindi naman kayo nakikinig sa mga tao? Ang aga nyo naman para i-mind conditioning ang mga tao. Di ba? Sa totoo lang, halata na talaga ang mga pinaggagawa nyo. Una, may pa-resign pa kayo. No? May palipat-lipat pa kayo ng partido. Pangalawa, may pinalabas pa kayong resolusyon, no, para ipakita ko, no, ang suporta, no, kay speaker nyo na si Martin Romualdez. Pangatlo, may mga pagganito-ganito kayo. Alam nyo, kahit anong gawin nyo, ang taong bayan naman mismo ang nakakakita at nararamdaman naman nila kung talagang totoong nagsiservisyo kayo, di ba, sa Pilipinas. Oo, totoo yan. Yung mga mamamayan ang nakakakita niyan, lalo na ngayon iba na. Hindi na nagre-relay ngayon talaga sa telebisyon ng mga tao. Dahil nagiging malikot na ang mata ngayon lahat ng mga tao sa pag-oobserba. Lalong-lalo na may social media na tayo. Madali nang malaman kung sino ang kontrabida at bida. So, alam na nila kung ano yung ginagawa. Kung sino ba yung nakakagawa ng ikabubuti dito sa bansa natin o yung nakakagawa ng hindi maganda. We also need transparency. Diba? Yun naman yung palagi yung ipinapamukha eh. Na kailangan transparent, kailangan alam ng tao kung saan napupunta ang pondo. Tama yon. Dapat sinasabi nila kung saan napupunta ang pondo. Gaya nung kay BP Sara, di ba? Lagi nilang ginigisa si BP Sara tungkol sa pondo, ganto, ganyan, kung saan gagamitin, ganto, kung saan ginamit, kung ba't kailangan ganyan. Pero alam naman nila sa mga sarili nila kung saan talaga napupunta. At sinasabi din naman yon ni BP Sara kung saan gagamitin. Pero yung mga sumisita sa kanya, yung mga batikos ng batikos sa kanya, is ayaw nila sabihin kung saan nila gagamitin yung mga pondo na hawak-hawak nila. Di ba parang hindi fair ang laban? Yung tipong bato ka ng bato ng putik pero ikaw ayaw mong maputikan, tago ka ng tago. Naghamunan kayo ng batuhan. Naghamon sila ng batuhan. Tapos nilabanan sila ni BP Sara ng batuhan. Si BP Sara hindi nagtatago. Sige, pukulin niyo ako, ganto, ganyan. Pero sila nagtagong bigla, di ba? Walang taguan ng hamunan eh. Batuan tayo, walang taguan. Sila nagtatago. Dapat fair. Dapat matapang kang harapin. Kung bago ka magsalita o mamuna ng iba, dapat ipakita mo. Ito yung pondo ko, dito rin ginagamit to, ganto, ganyan. Dapat ganoon eh. Hindi yung umiiwas pusoy. Di ba magaling kayong pumuna ng iba? Lalo na si VP Inday Sara, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi nyo kay VP Inday Sara. Now, bakit pagdating sa inyo, tameme kayo? Pagdating sa inyo, ayaw nyong ipasa publiko, di ba, kung saan napupunta yung pondo nyo. Di ba? Masyado kayong nagmamagaling, masyado kayong namumuna sa iba. Pero kayong nga, di ba, hindi nyo nga may pakita saan napupunta, di ba, ang pondo nyo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan din natin yung nagsasalita kanina yung video, no? Nagsasalita kanina yung video. Yung nasa video kanina na nagsasalita ay si Mr. Real Talker. Ayan, no, mga katunay, kayo ano masasabi nyo tungkol dito, di ba? Sita sila ng sita pero sila ayaw nilang masita. Hindi patas ang laban. Tapos yung pa-expose, alam nyo naman yan mga katunay, yung expose kaagad na poster na yun. Comment lang po kayo sa comment box kung anong may comment nyo mga katunay para meron tayong pag-usapan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.